Pumasok ako sa binyag ng sarili kong apo. Pero sa harap ng 200 bisita sinabi sa akin ng anak ko, "Wala kang pwesto rito, Daddy." Ang hiya na iyon, ang hiya na dulot niya, halos ikamatay ko. Nagbayad ako ng 2 milyong piso, pep 2,000 para sa lahat. Pero para sa kanila, ako ay isa lang ATM machine. Isang matandang walang utang na loob. Tama, gusto nila akong gawing ATM lang. Kaya nagdesisyon ako. Pumasok ako sa luma kong truck at sa isang tawag lang, isinara ko ang ATM na iyon. Hindi nila alam, ang lolo na sinipa nila, siya pala ang may hawak ng kanilang trump card. Ito ay hindi lang ganti. Ito ay para mabawi ko ang aking dangal at para bigyan sila ng leksyon. Kung naramdaman mo na ang ganitong pagtapon ng pamilya, like at share, kwentuhan mo ako saan ka nanonood. Dumating ako sa binyag ng aking apo, si Liam, suot ang pinakamaganda kong barong Tagalog. Ito iyong barong na binili ng aking yumaong asawa, si Nena, mga 15 taon na ang nakalipas. Ipinarking ko ang luma kong pickup truck sa pagitan ng mga mamahaling Mercedes at BMW. Sa loob ng The Grand Ballroom sa Makati, tinatayang may 200 na bisita. Alam kong ako ang nagbayad ng halos lahat. Naglabas ako ng tseke para sa kabuuang 2 milyong piso, Paxo 2,000 kain para sa araw na iyon. Ang lugar, ang catering, at maging ang 45,000 piso, pap 45,000 na damit binyag. Sinalubong ako ng anak kong si Jocelyn sa mismong entrance ng simbahan, sa harap ng lahat. "Daddy," mahina niyang sabi, pero puno ng pagkadismaya. "Wala kang pwesto rito." Tumayo lang ako roon. Isang 72 taong gulang na ama at lolo, sinabihan na hindi ako karapat-dapat para sa binyag ng sarili kong apo. Doon ko napagtanto, kung ituturing lang niya akong parang ATM machine, nabubuksan lang kapag kailangan ng pera. Kung ganoon, isasara ko na ang ATM na yan. 20 minuto lang ang nakalipas. Tumawag ako sa telepono habang nasa loob ng sasakyan ko. Isang tawag lang, yun lang ang kinailangan. At ang sumunod na nangyari, winawasak nito ang kanilang perpektong selebrasyon at binago ang lahat. Nagpapasalamat ako na nandito kayo at nakikinig sa kwento ng isang matanda. Mabilis lang, magkomento kayo sa ibaba. Saan kayo nanonood at anong oras na riyan? Kailangan kong malaman na hindi ako nag-iisa sa desisyong ito. Dahil ang pasya na ginawa ko sa parking lot na yon, talagang binago ang lahat. Ako si Benito, Lolo Ben ang tawag nila sa akin, at 72 taong gulang na ako. Ginugol ko ang huling 40 taon sa pagtatayo ng Benito Auto Shop. Nagsimula iyan sa isang maliit na garahe. Ngayon, mayroon na akong 5 Paiwan branch sa buong Metro Manila. Hindi ako mayaman, pero masasabi kong komportable ako. Komportable akong maglabas ng tseke na abot sa 2 milyong piso, 2,000 para sa binyag ng apo ko. Pambayad sa lugar, sa catering at doon sa sosyal na damit na 45,000. Noong Sabado ng umaga, isinuot ko ang barong Tagalog na binili sa akin ni Nena. Sabi niya, bagay raw sa akin. Nagmaneho ako ng halos 20 minuto. Galing sa bahay namin sa Southside, papunta sa eksklusibong lugar ng Green Meadows. Iyon ang uri ng lugar na bago kakausapin, tinitingnan muna nila kung anong sasakyan ang dala mo. Puno ng Mercedes at BMW ang parking lot. Isiniksik ko ang luma kong pick-up sa likurang sulok at naglakad papasok. Sa loob ng simbahan, mga 200 tao ang nakadamit na parang dumalo sa kasal ng isang politiko. Wala akong nakilalang kahit isa. Hindi sila pamilya. Sila ang barkada ni Derek, ang manugang ko. Mga kasosyo niya sa negosyo, mga investor, kung ano man ang tawag doon. Nakita ko si Jocelyn, ang anak ko, malapit sa entrance. Napakaganda niya sa suot niyang cream-colored dress. Maayos ang pagkakaayos ng buhok. Parang eksaktong-eksakto kay Nena tuwing linggo. Ang ganda-ganda. Pero nang makita niya ako, biglang nawala ang ngiti niya. Mabilis siyang lumapit, kumalansing ang takong sa marmol na sahig at hinawakan niya ang braso ko bago pa ako tuluyang makapasok. "Daddy!" pabulong, pero matigas ang boses niya. "Anong ginagawa mo rito?" "Binyag ito ni Liam," sagot ko. "Lolo niya ako." "Alam ko," sabi niya, pilit nang ngumiti. "Pero wala talagang pwesto."
Sumulyap siya sa likod kay Derek na nakikipagtawanan sa grupo ng mga lalaking nakasuot ng napakamamahal na suit, parang hindi kami nakikita. Nandito ang mga business partner ni Derek, mahahalagang tao, hindi namin inakala na pupunta ka. Hindi inakala na pupunta ako sa binyag ng sarili kong apo. Ako ang nagbayad ng lahat, Josel, ang venue, ang damit. At nagpapasalamat kami doon, Daddy. Talaga, pero hindi pa rin niya ako tiningnan sa mata. Pero kasi Daddy, hindi ka bagay dito. Ito ang network ni Derek. Siguradong maiilang ka lang. Sa loob ng pinto ng simbahan, nakita ko si Liam, 6 na buwan pa lang, nasa bisig ng isang estranghero. Suot ang damit na binayaran ko, napapalibutan ng mga taong hindi ko kilala. Kaya saan ako uupo? Tanong ko. Sa wakas, tiningnan niya ako. Siguro, mas mabuti Daddy, umuwi ka na lang, padadalhan ka na lang namin ng mga litrato. Nagsimula ang mga bulungan. 200 tao ang nakasaksi sa pangyayaring ito. Pinapanood ang anak ko na sinasabi sa akin na hindi ako sapat para sa mundo niya. Tiningnan ko siya. Ang babaeng mag-isa kong pinalaki simula nang mawala si Nena. Pinag-aral ko sa mamahaling eskwelahan habang nagtatrabaho ako ng 60 oras kada linggo sa garahe. Itong babaeng dati inaaabot sa akin ang mga gamit sa shop. Tapos ipinagmamalaki niya sa lahat na ang tatay niya ang may-ari ng Benito Auto Shop. Salamat sa cheque, Daddy, sabi niya mahina. Umuwi ka na. Sana'y nakipagtalo ako. Sana'y pilitin ko ang sarili kong pumasok sa loob ng simbahan. Pero, hindi ka gumagawa ng eksena sa simbahan. Hindi mo ipinapahiya ang pamilya mo, kahit sila na ang nagpapahiya sa iyo. Kaya, tumalikod ako. Lumabas ako ng lobby ng diretso ang likod. Nilagpasan ko ang mga bulungan. Nilagpasan ko si Derek na sa wakas ay napansin akong umaalis at nagbigay lang ng isang maliit na ngiti. Ang lumakong truck, tiningnan ko. Mukha talaga itong sasakyan ng isang nagtatrabaho sa parking lot na punong-puno ng mga simbolo ng kayamanan. Sumakay ako, pinaandar ang makina. Hindi ako umiyak. Hindi ko na masyadong ginagawa iyon ngayon. Hindi ako nagmura kahit gustong-gusto ko. Sumalampak lang ako sa highway, patungong south side. Pabalik sa bahagi ng Maynila kung saan walang pakialam ang mga tao kung ano ang dala mong sasakyan o saan ka nagtatrabaho. At habang nasa kalsada ako, nagdesisyon ako. Gusto akong ituring ni Jocelyn bilang isang ATM machine, parang tseke na may pulso, na nabubuhay lang ako para tustusan ang perpekto niyang buhay. Sige. Kung iyan lang ang halaga ko sa kanya, isasara na ang ATM na ito. Ang 20 minutong biyahe pa uwi, pakiramdam ko ay 20 taon. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, maputi ang mga buko-buko ng daliri ko. Ang bawat red light ay nagbigay sa akin ng masyadong maraming oras para makita ulit ang mukha niya. Ang malamig niyang tingin nang sabihin niyang hindi ako bagay doon. Hindi ko binuksan ang radyo, tanging ang tunog ng makina, ng highway, at ang mga isip ko na lumilinaw habang lumalayo ako. Pagdating ko sa driveway ko sa south side, alam ko na kung ano mismo ang gagawin ko. Ang bahay ko ay simple lang. 2 kwarto, walang arte. Dito kami nagpalaki kay Jocelyn ni Nena. Nang mawala si Nena, nanatiling pareho ang lahat. Ang mga litrato niya sa bawat dingding, ang hardin niya sa likod. Masyado siyang naroon para bitawan ko. Umupo ako sa truck sandali, nakatingin sa pintuan. Pagkatapos, pumasok ako. Masyadong tahimik ang bahay. Kinalas ko ang barong ko, inilapag ang jacket sa sofa. Tumayo ako sa sala, tinitingnan ang litrato ni Nena sa ibabaw ng fireplace. Ito ang ika-25 anibersaryo namin. Nakangiti siya. Si Nena, lagi niyang pinaparamdam sa mga tao na malugod silang tinatanggap. Mahihiya siya kay Jocelyn ngayon. Naglakad ako sa home office. Ito ang lumang desk ni Nena sa 2 kwarto. Binuksan ko ang filing cabinet at kinuha ang folder na may markang financial ni Josel. Nasa loob ang mga dokumento na matagal ko nang iniingatan. Ang titulo ng bahay sa Bel Air Village. Binili ko iyon bilang regalo sa kasal nila, pero nasa pangalan ko pa rin. Ang papeles ng mamahaling Toyota Land Cruiser ni Derek. 35,000 piso, FAP 35,000, kada buwan auto-debit sa account ko. Ang lease ng opisina niya sa Ayala Business District.
Ari-arian ko ang gusaling iyon. Ikinat ko ang lahat sa mesa. 2 milyong piso, pitch 2,000 para sa binyag na ito. 1 milyong piso, pitch 1,000 ang dapat bayaran ngayon para sa venue. 800,000 piso, pitch 150,000 para sa catering. 45,000 piso, pitch 45,000 para sa damit na isinuot ng apo ko ng 30 minuto bago ako pinauwi. Pagkatapos, napagtanto ko. Pag-aari ko ang lahat, sabi ko sa sarili ko. Ang bahay nila, ang kotse niya, ang opisina niya, lahat. Dinampot ko ang telepono ko. Tinawagan ko si Mang Norming, ang accountant ko sa loob ng 30 taon. Benito, kumusta ang binyag? Norman, tawag ko sa kanya, formal. Kailangan kong ipakancel mo ang isang tseke. Alin? Malaki. Ang pinal na bayad sa The Grand Ballroom, 1,000. Napatigil siya ng matagal. Benito, iyan na ang pinal na bayad. Kapag hindi iyan pumasok, hindi sila maghahain ng pagkain. Isasara ang bar. May 200 bisita na naroon ngayon. Iyon mismo ang gusto ko. Katahimikan. Norman, narinig mo ba ako? Maingat ang boses niya. Kung gagawin ko ito, wala nang bawian pare. Alam ko. Sige, tatawagan ko ang bangko. May iba pa ba? Tanong niya. I-freeze ang mga credit card ni Jocelyn. Lahat ng iyon. Iyong mga nakapangalan sa account mo? Iyon lang ang meron siya. Isa pang mahabang pagtigil. Benito, ito na ang digmaan. Sumandal ako sa silya ni Nena. Tiningnan ko ang litrato namin sa desk. Kami iyon sa graduation ni Jocelyn. Noon, gusto pa niya kaming kasama. Hindi Norman, sabi ko. Ito ay pagtuturo. Ibinaba ko ang telepono. Umupo lang ako ron, iniisip kung anong nangyayari. Si Derek at Jocelyn sa venue ngayon. Champagne, 200 bisita, lahat perpekto. At pagkatapos, ang manager ay lalapit sa kanila, may dalang masamang balita. Ngumiti ako sa unang pagkakataon sa buong araw. Nagsimulang mag-vibrate ang telepono ko mga alas 6 mga ng gabi. Hindi ko pinansin. Gumawa ako ng ham sandwich at kinain ko iyon habang nakatayo sa counter. Hindi tumitigil ang telepono. Ibinagsak ko iyon, nakaharap pababa. Alas 9 ng gabi. Nag-toothbrush ako at natulog. Masarap ang tulog ko, mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang buwan. Habang natutulog ako, dumating ang 200 bisita sa The Grand Ballroom. Umaasang magkakaroon ng isang malaking selebrasyon. Ang Grand Ballroom, perpekto ang itsura. Fountain ng champagne, puting bulaklak. Lahat ay inayos eksakto sa gusto ni Jocelyn. Si Derek at Jocelyn, nakatayo malapit sa entrance, binabati ang mga bisita. Si Derek, nakasuot ng mamahaling suit, nakikipagkamay sa mga business partner niya. Si Jocelyn, nakangiti na parang siya ang nagtagumpay sa pinakamagandang social event ng taon. Alas 3:45 ng hapon nilapitan ni G. Kenneth, ang manager ng venue, si Derek. G. Rivers, may problema po tayo. Ang tseke para sa pinal na bayad ay na-decline. Hindi man lang siya tiningnan ni Derek. Imposible yan. Mapagkakatiwalaan ang biyenan ko. Tumawag po ako sa bangko. Kinansela po ang tseke kaninang umaga. Siya mismo ang nag-utos. Namilat si Derek. Kinuha niya ang wallet niya. Iniabot ang credit card. Ito, iran mo. Bumalik si Kenneth pagkatapos ng 2 minuto. Declined po. Sinubukan ni Derek ang isa pang card. Declined. Pangatlo. Declined po, G. Rivers. Kung walang bayad, hindi kami maaaring maghain ng pagkain o alak. Sa likod nila, tumigil ang catering staff sa pag-aayos, isinara ng bartender ang bar. Napansin ng mga bisita. Ang uri ng pagkakapansin na may kasamang bulungan at patingin-tingin. Lumitaw si Jocelyn. Anong nangyayari? Kinansela ng iyong ama ang tseke, sagot ni Derek. Kinuha niya ang telepono. Nagdial. Inimagine ko na tumutunog lang iyon sa bulsa ko habang natutulog ako. Hindi niya sinasagot. Pagdating ng Parto 30, ang mga bulungan ay naging usapan. Tiningnan ng mga bisita ang kanilang relo, gumawa ng mga dahilan. Ang ilan, tumawa habang papalabas. Narinig ko, binawi raw ng biyenan niya ang pondo, family drama. Nakakahiya. Si Derek, naglalakad-lakad pa. Nagtatanong sa mga bisita kung pwedeng umutang. Parang namamalimos. Karamihan, gumawa lang ng dahilan at umalis.
Pagsapit ng alas 5, Pambado, walang tao na sa ballroom, kundi si Derek, si Jocelyn at si Kenneth. Kailangan po ninyong umalis, mahinang sabi ni Kenneth. Samantala, ako kumakain ng hapunan. Ang ham sandwich na yon, nagsimulang mag-ring ang telepono ko mga alas 6 kanariad. Hinayaan ko lang, nagpatong-patong ang mga voicemail habang kumakain ako. Tuloy-tuloy ang tawag. Alas 7, 8, 9, 10. Pagdating ko sa kama may 22 missed calls na ako. Natulog ako ng 8 oras na mahimbing. Linggo ng umaga, alas 6 pawari. Nagtimpla ako ng kape, nagbuhos ng oatmeal. Inilagay ang telepono ko sa kitchen table at binuksan iyon. 22 missed calls, 22 voicemails. Pinindot ko ang play. Boses ni Derek Sabado, bandang 6:30 p.m. Hayop ka, matanda! Alam mo ba ang ginawa mo? Nandun ang mga investor ko. Importanteng tao. Sinira mo ang lahat. Kumagat ako sa oatmeal. Susunod na mensahe. Si Jocelyn umiiyak. Daddy, please. Pinagtatawanan kami ng mga tao. Nakita ng lahat. Tumawag ka, please. Si Derek ulit. Hindi pa tapos ito. Hindi mo pwedeng basta-basta. Si Jocelyn ulit. Daddy, nagmamakaawa ako. Pinakinggan ko ang lahat ng 22 mensahe. Wala akong nilaktawan na segundo. Naubos ang oatmeal ko sa ika-15 na mensahe. Pangalawang tasa ng kape sa ika-20. Ang huli, si Jocelyn, hating gabi. Umiiyak lang. Walang salita. Nang matapos, umupo ako roon saglit. Tumingin sa bintana. Linggo ng umaga, tahimik ang kalye. Ang mga rosas ni Nena nagsisimula ng mamulaklak. Pagkatapos, dinelete ko ang lahat ng 22 mensahe. Bawat isa, nagbuhos ako ng pangatlong tasa ng kape. May trabaho ako bukas. Ang garahe, hindi tatakbo ng kusa. Pero ngayon, mag-e-enjoy ako sa linggo ko. Bandang 10:30 a.m., narinig kong may humintong sasakyan sa driveway ko. Malakas, galit, may pagsasara ng pinto. Inilapag ko ang kape ko at naghintay. Ang paghampas sa pintuan ko, baka ginising ang buong kapitbahay. Hindi ko sila pinabilis. Naglakad ako papunta sa pinto. Nag-aantay sila. Kailangan nilang mag-antay. Nang buksan ko si Derek at Jocelyn mukhang dumaan sa giyera. Ang mamahaling suit ni Derek, gusot na. Ang kwelyo, nakabukas. Ang buhok nakaturo kung saan-saan. Si Jocelyn, suot pa rin ang cream dress niya kahapon. Ang mascara, kumalat sa mukha niya. Hindi na naghintay si Derek ng paanyaya. Bigla siyang pumasok sa loob ng sala ko. Ano ba ang iniisip mo? Ang boses niya, sapat ang lakas para manginig ang mga bintana. Alam mo ba ang ginawa mo? Isinara ko ang pinto. Sinundan ko sila sa loob. Tumayo lang ako roon. Nakakrus ang mga braso. Alam na alam ko ang ginawa ko. Nandoon ang mga investor ko. Naglilibot na siya ngayon. Nakakuyom ang mga kamay. Mga taong nililigawan ko ng buwan at hinamak mo kami. Ginawa mo kaming mukhang ano? Putol ko. Mukhang wala talaga kayong pera, na nabubuhay lang kayo sa limos ko. Iyon ba ang kinagagalit mo, Derek, ang katotohanan na lumabas? Lumapit si Jocelyn. Umaagos ang luha. Daddy, pinagtatawanan kami ng mga tao. Nakita ng mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo, sabi ko. Talagang tinitigan ko siya. Nasaan ang mga kaibigan ko kahapon, Jocelyn? Tama. Walang pwesto para sa akin. Hindi ako bagay doon. Napaurong siya, parang sinampal ko. Sumingit si Derek sa gitna namin. Kailangan mong ayusin ito. Tawagan mo ang venue. Bayaran mo sila. Humingi ka ng tawad. Maibabalik pa namin ang wala akong aayusin. Aayusin mo ito. Ang bahay na tinitirhan ninyo. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Iyong nasa Bel Air Village, akin iyon. Akin na iyon sa loob ng 8 taon. Libre lang kayong tumitira roon. Tumigil si Derek sa paglalakad. Regalo iyon. Ibinigay mo iyon kay Jocelyn noong ikinasal kami. Pinayagan ko kayong tumira ron. Past tense. Makakatanggap ka ng eviction notice sa Lunes ng umaga. Hindi mo pwedeng gawin iyan. Ang Toyota Land Cruiser na minamaneho mo, pa 35,000 kada buwan, automatikong lumalabas sa account ko. Hindi na ngayon. Nagpapalit ang kulay ng mukha niya. Pula, puti, pula ulit. Ang opisina na iyon sa Ayala Business District,
kung saan mo nakikilala ang iyong mga tinatawag na investor. Pag-aari ko ang gusaling iyon. Ang lease mo, tinapos ko na. Babaguhin ang mga kandado sa Lunes. Hinawakan ni Jocelyn ang braso ko. Daddy, hindi mo pwedeng gawin ito. May liyam kami. Inalis ko ang braso ko. Gusto mo akong ituring na parang wala ako? Parang ATM lang na pinipindot kapag kailangan mo ng pera? Sige, kung ganoon, hindi na rin iira lang pera ko. Mabilis kumilos si Derek. Hinawakan niya ang polo ko. Hinila ako palapit. Sa isang segundo, naisip ko na baka sasaktan niya ako. Hindi mo pwedeng gawin ito, sabi niya. Mahina ang boses. Delikado. Idedemanda ka namin. Ipapadeklarang incompetent ka namin. Halatang hindi ka nag-iisip ng matino. Walang matinong tao ang gagawa niyan. Hindi ako gumalaw. Hindi ako kumurap. Tinitigan ko lang siya hanggang sa binitawan niya ako. Umalis kayo sa bahay ko. Kukunin namin ang lahat, sabi ni Derek. Ang garahe, ang mga ari-arian, lahat ng iyon. Ulyanin ka na. Makikita iyan ng sino mang huwes. Umalis, sinubukan ulit ni Jocelyn. Daddy, please, paano si Liam? Apo mo siya. Napatigil ako. Saglit lang. Si Liam ay nararapat sa mas mahusay na mga magulang na gumagamit ng tao. Marahil ang mawala ang lahat ay magtuturo sa inyo kung paano maging mga magulang na iyon. Naglakad ako sa pinto. Binuksan ko iyon. Ngayon lumabas na kayo. Hinawakan ni Derek ang braso ni Jocelyn. Sinimulan niya itong hilahin patungo sa pinto. Umiiyak ulit siya. May sinasabing hindi ko maintindihan. Nang nasa pinto, humarap si Derek. Lumapit siya ng sobra. Napakahina ng boses, tanging ako lang ang nakarinig. Pagsisisihan mo ito, matanda, ang paraan ng pagsasabi niya. Ginawa nitong nanlamig ang dugo ko. Hindi galit, hindi desperado, kalkulado, nagbabanta. Umalis sila. Pinanood ko ang sasakyan nila na umalis sa driveway ko, umuugong ang mga gulong. Tumayo ako roon sandali. Pagkatapos, kinuha ko ang telepono ko. Naka-speed dial si Marvin, ang best friend ko. Sinagot niya sa pangalawang ring. Benito, anong problema? Bago lang ako binantaan ni Derek sa bahay ko. Kailangan natin ng mabilis na plano. Nakipagkita sa akin si Marvin sa isang sikat na kainan, ang kainan ni Aling Celia, 1:00, wayo na saka ng hapon. Doon kami kumakain sa loob ng 30 taon. Umupo siya sa silya, tiningnan ang mukha ko. Kaya, anong ginawa ng hayop na manugang mo? Sinabi ko sa kanya ang banta. Ang paraan ng pagsabi ni Derek, malamig, kalkulado, hindi na desperado lang. Hindi nagulat si Marvin. Binalaan na kita tungkol sa lalaking iyon. Alam ko, gagamitin niya ang incompetence card. Klasikong galaw, ipapadeklara kang ulyanin. Kukunin ang kontrol ng lahat. Kumagat siya sa sandwich niya. Kailangan mong maunahan sila. Kumusta ang psych ngayon? Kung posible, kumuha ka ng doktor na magpapatunay na maayos ang isip mo bago siya makahanap ng isa na magsasabing hindi. Kinuha ko ang telepono ko. Tinawagan ko si Ate Larry, ang abogado ko sa loob ng 20 taon. Nag-iwan ako ng mensahe na may markang urgent. Tumawag siya pabalik bago kami matapos kumain. Benito, ano ang emergency? Kailangan kitang makita sa Lunes ng umaga. Nagbabanta ang manugang ko na ipapadeklara akong incompetent. Darating ako sa opisina ng 8:00. Isama mo si Marvin. Lunes ng umaga. Inilatag ni Ate Larry ang plano. Kailangan natin si Dr. Barbara Reyes. Siya ay credible, detalyado. Kung sasabihin niya na competent ka, walang huwes ang kukwestiyon. Isiningit niya ako ng 9:30 a.m. 2 oras ng mga pagsusulit, memorya, logic puzzles, emosyonal na pagtatasa. Pinabilang niya ako pabalik mula 100 sa pamamagitan ng 7, 7. Magdrawing ng orasan, pangalanan ang huling 5, 5 presidente. Sa huli, pinirmahan niya ang isang dokumento. G. Benito, mas matalas pa kayo kaysa sa karamihan ng 40 taong gulang na ino-evaluate ko. Narito ang iyong sertipiko, may petsa at notarized. Itinupi ko iyon sa wallet ko. Habang pinoprotektahan ko ang sarili ko, lalo namang sumasama ang araw ni Derek. Binago ni Mang Norming ang mga kandado sa opisina sa Ayala Business District ng tanghali, tulad ng sinabi ko. Dumating si Derek ng 12:30 p.m. kasama ang 2 kliyente. Nakatayo lang siya roon,
Sinusubukan ang susi niya ng paulit-ulit habang pinapanood siya. Sa wakas, tumawag siya sa may-ari ng gusali. Nakuha niya ang voicemail ko. Umalis ang mga kliyente. Mabilis kumalat ang balita sa mga business circle. 1:00, 1:00 ng hapon, si Jocelyn naman nasa SM Supermarket. Puno ang cart niya ng groceries, diapers, gatas, totoong pagkain. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, nag-o-order lang sila ng take-out sa gastos ko. Ang card niya na-decline sa checkout. Sinubukan niya ang isa pa, declined. Pangatlo, declined. Ang mga tao sa likod niya, nakatingin. Ang kahera, pilit na nagpapakita ng simpatya. May iba pa po ba kayong pambayad? Iniwan ni Jocelyn ang cart at lumabas. Si Leah may umiiyak sa kanyang mga bisig. Tumawag siya sa akin mula sa parking lot. Daddy, hindi gumagana ang mga card ko. Hawak ko si Liam. Kailangan ko ng diapers. May dalawa kang pagpipilian, Jocelyn. Maghanap ng trabaho o humingi ng tulong sa mga business partner ni Derek. Alam mo na iyong mga mas mahalaga kaysa sa akin. Isa kang halimaw. Ibinaba ko ang telepono. Dapat ba akong makonsensya? Siguro. Pero nagtrabaho ako ng 40 taon. Itinayo ang lahat mula sa wala. At itinapon niya ako na parang basura. Tumunog ang telepono ng 3:30 p.m. Unknown number. Halos hindi ko sinagot. Hinayaan ko lang na mapunta sa voicemail. Boses ng lalaki. Makinis. Profesional. G. Benito, ako si Dr. Randall Cruz. Nag-espesyalista ako sa elderly care evaluations. Ang pamilya ninyo ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa inyong kalagayan. Dadadalawin ko po kayo sa lalong madaling panahon para magsagawa ng pagtatasa. Huwag po kayong mabahala. Ito ay purely precautionary. Pinatugtog ko ulit iyon, pagkatapos pangatlong beses. Ang makinis na boses na iyon. Purely precautionary. Isinave ko ang mensahe at tinawagan ko si Marvin. Nagsisimula na siya, sabi ko. Nakahanap na ng doktor. Nasa wallet mo ba ang sertipiko mula kay Dr. Reyes? Oo. Mabuti. Ilock mo ang mga pinto mo, Benito. Kung desperado siyang kumuha ng pekeng doktor, desperado siyang gumawa ng kalokohan. Tiningnan ko ang pintuan ko. Naalala ko ang mukha ni Derek nang hawakan niya ang polo ko. Ang malamig na tingin sa kanyang mga mata. Oo, sabi ko. Sa tingin ko, tama ka. Nasa kitchen table ako nang sumabog ang pintuan ko papasok. Nagliyab ang kahoy. Nag-crack ang frame. Kinuha ko ang telepono ko, pindutin ang record. Si Derek ang unang pumasok, ligaw ang mata. Sa likod niya 3 lalaki. Isa, nakasuot ng puting lab coat. 2, naka-scrubs. May episode siya, sigaw ni Derek. Paranoid delusions. Kailangan natin siyang isedate. Umatras ako, nagre-record pa rin ang telepono. Ito ay breaking and entering. Umalis kayo. Ang lalaking nakaputing coat, si Cruz, ay gumamit ng peking profesional na boses. G. Benito, kalma po. Hindi na kayo nakakilos ng tama. Ito ay kidnapping. Tatawagan ko ang pulis. Hawakan ninyo siya, turo ni Derek. Bago pa siya makasakit. Mabilis kumilos ang dalawa na naka-scrubs. Nakuha nila ang braso ko. Lumaban ako, sumipa, umikot, pero malalakas sila. Pinipigilan nila ako laban sa kalooban ko. Sigaw ko sa telepono bago iyon tumama sa sahig. Nagre-record pa rin. Ito ay kidnapping. Maayos ang isip ko. Kinuha ni Cruz ang syringe. Ito ang magpapakalma sa iyo. Nagpupumiglas ako. Bitawan niyo ako. Gumagalaw ang karayom patungo sa braso ko. Bilisan ninyo, sigaw ni Derek. Bago pa matapos ang lahat, may sirena. Lahat ay napatigil. Blue at red lights ang kumikislap sa sirang pinto. Philippine National Police, lumabas kayo nang nakataas ang kamay. Binitawan nila ako. Nakahawak ako sa counter. Namutla ang mukha ni Derek. Dapat na tayong umalis, sabi ni Cruz. 4 na pulis ang biglang pumasok. Nakatutok ang baril. Sa lupa! Kamay sa likod ng ulo! Sinubukan ni Derek na tumakbo. Tinakel siya ng isang pulis. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, sabi ni Cruz. Nakataas ang kamay. Ako ay isang lisensyadong doktor. Tigilan mo na! Narinig ko ang tunog ng posas. Lahat sila. 4. May karapatan kang manahimik. Nanginig ako, ang adrenaline ay tumama ng malakas. May video ako.
Pinamahalaan ko ang telepono ko. Kinuha iyon ng isang pulis. Kailangan namin ito bilang ebidensya. Sinuri ako ng mga paramedic. Mga pasa, pero walang bale. Kinuha ng lead officer ang pahayag ko. Anong nangyari dito? Pumasok sila sa bahay ko. Sinubukan nila akong pilit na isedate. Attempted kidnapping. Si Derek nakaposas sa sahig. Biyenan ko iyan. Ulyanin na siya. Tumutulong lang kami. Tiningnan ako ng pulis. Sir, may patunay ba kayo na maayos ang isip ninyo? Kinuha ko ang sertipiko ni Dr. Reyes. May petsa. Kaninang umaga, binasa niya iyon, tumango. May humintong sasakyan. Si Jocelyn. Nakita niya ang mga sasakyan ng pulis. Patakbo siyang dumating. Derek, anong nangyayari? Nakita niya si Derek, nakaposas, inilalakad patungo sa sasakyan ng pulis. Ma'am, umatras ka. Hinarang siya ng isang pulis. Ang lalaking ito at 3 kasabwat ay pumasok sa tirahang ito at sinubukang pilit na isedate ang may-ari ng bahay. Tumingin siya sa akin. Daddy, ikaw ang tumawag sa pulis? Sinira nila ang bahay ko at sinubukan akong bigyan ng gamot. Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Ipinapasok na si Derek sa sasakyan ng pulis. Biktima ako ng setup mo. Ito ay entrapment. Isinara ng pulis ang pinto, pinutol ang kanyang salita. Nakatayo si Jocelyn Ron. Nakatingin kay Derek sa kotse. Nakatingin sa akin. Naguguluhan. Kailangan nila ako sa presinto, sabi ko. Para sa isang pahayag. Dumating si Marvin. Siya raw ang tumawag sa pulis. Pinapanood niya lang sa kalye. Tara na. Sumakay ako sa truck niya. Habang umaalis kami, nakita ko si Jocelyn na sumasakay sa kotse niya. Si Liam ay nasa kanyang bisig. Sinusundan niya kami. Sa isang sandali may pumitik sa dibdib ko. Ang anak ko, ang apo ko, sinusundan ako dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Pagkatapos, naalala ko ang 200 bisita. Wala kang pwesto rito, Daddy. Ang pumitik na iyon biglang nanlamig. Ang presinto ng pulis ay amoy masamang kape at fluorescent light. Ginugol ko ang 2 oras sa isang interview room kasama si Detective Martinez at Attire Larry. Inilahad ang lahat. Pinanood nila ang video. Si Martinez, umiling talaga nang kinuha ni Cruz ang syringe. G. Benito, seryoso ito. Attempted kidnapping, assault, conspiracy. Ang manugang ninyo tinitingnan namin ng beach hanggang 40 taon, minimum. Gusto kong isampa ang lahat ng kaso. Lahat. Tumango siya, nagsimulang mag-type. Pagdating ng 6:30 p.m., tapos na ako. Lumabas ako sa waiting area. Nakaupo si Jocelyn, pinadedede si Liam ng bote. Mukha siyang pagod na pagod, wala siyang mapuntahan. Sa dulo ng bulwagan, naririnig ko si Derek na sumisigaw mula sa isa sa mga processing room. Nakita niya ako. Tumayo siya. Daddy, pwede ba tayong mag-usap, please? Tumigil ako. Tiningnan ko siya, si Liam. Pagkatapos, tumango ako. 5 minuto. Lumipat kami sa isang mas tahimik na sulok, pampubliko pa rin pero mas pribado. Patawad, basag ang boses niya. Tungkol sa simbahan. Tungkol sa lahat. Sabi ni Derek, mas maganda raw para sa networking. Sabi ni Derek, gusto ni Derek, pinutol ko siya. Ano ang gusto mo, Jocelyn? Gusto kong maging masaya siya. Nasa ilalim siya ng sobrang pressure. Anong pressure? Nagatubili siya. Pagkatapos, lumabas. May utang siya sa mga delikadong tao. 5 milyong piso, pak sa 5,000. Hindi ako nagulat. Sugal? Tumango siya, nahihiya. Online poker, sports betting. Nagsimula ng maliit, pagkatapos, inakala niya kung maa-access niya ang negosyo mo o kung idedeklara kang incompetent at siya ang may power of attorney, mababayaran niya sila. Tungkol lang talaga sa pera. Kaya nagdesisyon kang itapon ang sarili mong ama para iligtas siya. Hindi ko alam na gagawin niya ito. Umiiyak na siya ngayon. Sumpaman. Akala ko, gusto lang niyang kausapin ka ng kami lang. Hinarang mo ako sa binyag ng apo ko sa harap ng 200 tao. Hindi iyon si Derek. Ikaw iyon. Katahimikan. Kumuha ako ng sobre. Inihanda iyon ni Ate Larry. Ito ang updated will ko. Binasa niya iyon. Namutla ang mukha niya. Isang trust fund para kay Liam. Pero paano ako? Kasama ka rito bilang trustee kapag 25 na si Liam. Pero ang pera ay kanya, hindi sa iyo. Daddy, anak mo ako. Anak ko.
Kaya binibigyan kita ng isang pagkakataon. Isa lang. Inilatag ko iyon. Ang bahay sa Bel Air Village. 30 araw, pagkatapos 150,000 piso, papo 150,000, kada buwan na renta. Kung hindi, lalabas siya. Ang mga credit card, kanselado na ng permanente. Wala ng pera mula sa akin. Pero may alok na trabaho. Benito Auto Shop, 450 piso, po 450 kada oras. Simula sa Miyerkules, fines 45 mo ng umaga. Kung ano man ang ipagawa sa kanya ni Kuya Jess. Pagwawalis, pagtatapon ng basura. Mukha siyang natakot. Hindi ako pwedeng gumawa ng manual labor. May baby ako. Kung ganoon, mag-isip ka ng iba. Makukulong ang asawa mo. Tumigil sa pagsagot ang mga society friends mo. Wala kang pera, walang trabaho, walang kasanayan. Kaya, pwede mong tanggapin ang alok ko o pwede kang umalis. Iyong desisyon. At kung hindi ka magpakita sa Miyerkules, ikaw at si Liam ay tuluyan ng mag-isa. Walang bahay, walang pera, wala. Tumayo ako. Nagsimulang maglakad patungo kay Marvin. Saan ako matutulog ngayong gabi? Desperado ang boses niya. Hindi ko na iyon problema. Ika nga, you made your bed. Lumabas ako sa presinto kasama si Marvin. Hindi ako lumingon. Sa tingin mo, magpapakita siya? Tanong niya habang sumasakay kami sa truck niya. Nagkibit balikat ako. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero binigyan ko siya ng pagkakataon. Iyan masigit pa iyan sa ibinigay niya sa akin. Martes ng umaga, 5:30 a.m. Nasa garahe ako naghihintay. Hindi siya dumating. Nagtaas ng kilay si Kuya Jess nang dumating siya ng 6 a.m. Nasaan ang anak mo? Umiling lang ako. Miyerkules ng umaga, nagpunta ako ng mas maaga pa, 5:15 a.m. Gumawa ako ng kape. Tumayo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang walang laman na parking lot. Nang 5:42 a.m., ang ilaw ng sasakyan ay kumislap sa aspaltado. Isang lumang Honda, hiniram niya raw sa nanay ni Derek, nalaman ko kalaunan. Bumaba si Jocelyn, nakasuot ng designer jeans at cashmere sweater. Maling damit para sa garahe, pero siguro iyon na lang ang natira sa kanya. Hawak niya si Liam. Tulog. Naghihintay si Kuya Jess sa tabi ng pinto. Tiningnan ang relo niya nang lumapit siya. Late ka. Nagsisimula ang shift ng 5:45. 5:42 pa lang. Ang maaga ay nasa oras. Ang nasa oras ay late. Bukas, 5:30. Tiningnan niya ang bata. Saan pupunta ang bata? Ako, hindi ko. Akala ko, mali ang akala. Hindi pwedeng may baby sa garahe. Delikado. Ayusin mo iyan bukas. Inabot niya ang walis at mop kay Jocelyn. Bay 3, napakarumi ng sahig. Pati banyo, kailangan linisin. Ilabas ang basura bago mag-alas 7. Tiningnan niya ang walis na parang hindi pa siya nakakita ng ganitong bagay. May problema? Wala. Walang problema. Pinanood ko mula sa bintana ng opisina. Hindi ako lumabas doon. Kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Unang linggo, nagkuskus siya ng sahig ng nakaluhod. Ang cashmere sweater niya nasira na bago pa magtanghali. Mga mantsa ng grasa na hindi na maaalis. Kumain siya ng tanghalian sa kotse niya. Peanut butter sandwiches. Hindi siya pinansin ng ibang mekaniko. Narinig ko ang bulong ng isa. Anak ng boss, tiyak na magre-resign yan bago mag-Biyernes. Hindi siya nag-resign. Pagsapit ng pangalawang buwan, pinayagan siya ni Kuya Jess na tumulong. Iabot mo sa akin ang 38 socket, iyong may pulang hawakan. Nagsimula siyang matuto ng mga pangalan ng gamit. Sumasagot sa telepono. Nag-i-schedule ng mga oil change. Pasko. Inimbitahan ko siya at si Liam para maghapunan. Awkward, pero sibil. Binigyan ko si Liam ng laruang truck. Hindi ko binanggit ang trabaho, nagpasalamat siya nang umalis siya. Enero at Pebrero. Tinuruan siya ni Kuya Jess ng mga pangunahing pag-aayos. Oil changes. Tire rotations. Nagkamali siya. Minsan, na-overtight ang bolt. Minsan, natapon ang langis. Pero nilinis niya ang sarili niyang kalat. Pagkatapos dumating ang araw na nagpabago sa lahat. Kalagitnaan ng Pebrero. May nagdala ng Honda Civic. Simpleng oil change, sabi ni Kuya Jess. Ikaw lang ang gagawa nito. Panoorin kita.
Nanood din ako mula sa opisina. Inakyat niya ang sasakyan. Drained the old oil. Pinalitan ang filter. Nagdagdag ng bagong langis. Sinuri ang level. Ibinaba ang kotse. Pinaandar ang makina. Tiningnan kung may tagas. Ininspeksyon ni Kuya Jess ang trabaho niya. Mabuti, magaling talaga, hindi mo sinira. Nanood ang ibang mekaniko. Si Mike, isa sa mga mas bata, tumango. Ayos ang trabaho, Jocelyn. Iyon ang unang beses na ginamit nila ang pangalan niya sa halip na anak ng boss. Maagang Marso, nagmaneho ako patungo sa kulungan. Si Derek, nakaupo sa harap ko, nakasuot ng orange jumpsuit. Tumaba siya, mukhang talunan. Please, bawiin mo ang mga kaso. Maglalaho ako. Hinding-hindi mo na ako makikita pa. Inilabas ko ang isang sobre. Idinaan ko sa slot. Divorce papers. Pumirma na si Jocelyn. Patawad, sabi niya. Desperado ako. Iyong mga taong pinagkakautangan ko. Sinubukan mo akong i-kidnap, bigyan ng gamot, hindi sakop ng desperasyon niyan. Umalis ako. Kalagitnaan ng Mayo. Lumapit sa akin si Jocelyn. Aalis na ako. Kukuha ako ng sarili kong lugar. Mabuti, sabi ko. At seryoso ako roon. Kailangan mo ba ng tulong sa paglipat? Nagulat siya. Tutulong ka? May truck si Marvin. Pagsapit ng tag-init, siya na ang assistant manager. Nag-aasikaso ng mga schedule. Nakikipag-ugnayan sa mga difficult customers. Nagbibiro na sa kanya ang mga mekaniko. Sabi ni Mike, isang araw. Ayos ka, Jocelyn. Hindi masama para sa isang dumating na nakasuot ng cashmere. Tumawa siya. Kaya niya nang tawanan ang sarili niya. Sinabi sa akin ni Kuya Jess, isang hapon, magaling ang anak mo. Talagang magaling. Hindi ko akalaing may laman siya. Hindi ko rin inakala. Pero pinatunayan niya sa aming pareho na mali kami. Huling Hulyo, nagring ang telepono ko. Number niya. Pinito Auto Shop. Hi, Daddy! Iba ang boses niya. Mas matatag. Gusto ko lang magpasalamat. Para saan? Para sa hindi mo pagsuko sa akin. Tumayo ako roon, hawak ang telepono. Nakatingin sa garahe, sa buhay na binuo niya mula sa wala. Magkita tayo bukas, Jocelyn. Magkita tayo bukas. Ibinaba ko ang telepono. Tumayo pa ako roon ng isa pang minuto. May dumating na text. Mula kay Marvin. Kaarawan ni Liam, paparating. Sabi ko, mag-BBQ tayo sa garahe. Simple lang. Anong masasabi mo? Ngumiti ako. Nag-text pabalik. Maganda yan. Pagkatapos, tinawagan ko ulit si Jocelyn. May pagbabago sa plano, sabi ko. Pwede bang dalhin mo si Liam para maghapunan sa Sabado? Tayo lang, bago ang birthday party. Katahimikan sa kabilang dulo. Pagkatapos, gusto ko yan, Daddy. Gustong gusto ko yan. Sa unang pagkakataon sa isang taon, pakiramdam ko, bumalik na sa akin ang anak ko. Ang unang kaarawan ni Liam, hindi ginawa sa isang fancy venue. Ginawa iyon sa isang garahe na amoy langis ng makina at pag-asa. Nilinis namin ang mga bay noong Sabado ng umaga. Mga folding table, paper plates, blue at yellow balloons. Si Marvin sa grill, nag-iihaw ng burger at hotdog. Pagdating ng 2 p.m., 40 tao ang dumating. Mga mekaniko at kanilang pamilya, mga regular na customer, mga kapitbahay. Totoong mga taong may pakialam. Dumating si Jocelyn kasama si Liam at isang homemade cake na hugis kotse. Tabingi ang frosting, pero sinubukan niya. Suot ni Liam ang normal na damit. Walang 45,000 na damit binyag ngayon. Kinuha ko siya. Uy buddy, isang taong gulang na. Hinawakan niya ang ilong ko at humagikhik. Inisip ko ang binyag na iyon. 200 estranghero. Ngayon 40 kaibigan kumakain ng burger sa 1,000 na grill. Perpekto. Nang 2:30 p.m., tumayo si Jocelyn. Kinalampag niya ang baso niya. Maaari ba akong magsalita? Nanginginig ang mga kamay niya. 1 taon na ang nakalipas. Ginawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Sinabihan ko ang aking ama na hindi siya tinatanggap sa binyag ng anak ko. Nagsimula ang luha. Ikinahiya ko siya. Ikinahiya ko na nagtatrabaho siya gamit ang kanyang mga kamay. Ikinahiya ko na hindi siya bagay sa peke kong mundo. Tiningnan niya si Kuya Jess. Tinuruan ako ni Kuya Jess kung paano magpalit ng langis, kung paano basahin ang isang makina. Tiningnan niya si Marvin.
Tinuruan ako ni Marvin ng bookkeeping, kung paano tumawa sa sarili ko. Tiningnan niya ako, pero ang daddy ko, tinuruan niya ako kung paano ayusin ang pinakamasirang bagay. Ako. Basag ang boses niya. Daddy, patawad. Sobrang patawad sa pagpapadama sa iyo na hindi ka sapat. Ikaw, lagi kang sapat. Ako ang hindi. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin. Mahal kita. Pumalakpak ang mga tao. Pinunasan ni Kuya Jess ang mga mata niya. Naglakad ako, humarap sa kanya. Halika rito. Binuksan ko ang mga braso ko. Lumapit siya. Niyakap namin ang isa't isa. Talagang yakap. Pareho kaming umiiyak. Unang beses sa isang taon. Patawad, Daddy. Alam ko, anak. Nang bumitiw kami, si Liam itinulak ang sarili palayo kay Marvin. Gumalaw ang mga paa niya, kumuha ng 3 tree, hindi matatag na hakbang patungo sa amin. Nahulog sa mga bisig namin. Nagsigawan ang lahat. Unang hakbang. Kumanta kami ng happy birthday. Sinira ni Liam ang cake gamit ang kanyang mga kamay. Ipinakita ko sa kanya ang laruang wrench mamaya. Hinawakan niya yon. Gumawa ng tunog na vroom. Sumandal si Marvin. Magaling ka. Mahaba pa ang daan. Magtatagumpay siya. Tinuruan mo siya kung paano. Habang lumulubog ang araw, tumutulong si Jocelyn kay Kuya Jess sa pag-aayos. Tumatawa sa sinabi ni Mike. Totoong tawa. Si Liam natutulog sa dibdib ko. Isang kamay mahigpit na nakahawak sa damit ko. Ang laruang wrench nasa kabilang kamay niya. Inisip ko ang binyag na iyon. 200 estranghero, tumitingin sa akin na parang basura. Ngayon, 40 tao na may pakialam. Mga burger at genuine joy. Sabi nila, hindi mo na matuturuan ng bagong tricks ang matandang aso. Siguro. Pero maaari mong turuan ng isang batang babae na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya. Na ang trabaho ay may dignidad. Na ang pamilya hindi tungkol sa kung ano ang mayroon ka. Ito ay tungkol sa kung sino ang nagpapakita kapag bumagsak ang lahat. Isang taon na ang nakalipas, 200 tao ang nanood habang tinatanggihan ako ng anak ko. Ngayon, 40 tao ang nanood habang siya ay nagiging isang taong ipinagmamalaki ko. Hinalikan ko ang ulo ni Liam. Naramdaman ko ang hininga niya sa leeg ko. Ito ang yaman, hindi pera, hindi 5 lokasyon ng garahe. Itong sandaling ito, itong pamilya, mahirap makuha. Itinayo mula sa mga labi, sulit ang bawat laban. Sa pagtingin ko sa kwento ko, hindi ko inakala na ibabahagi ko ang mga kwento ng lolo na tulad nito. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa 72 taon, ito ay ang mga totoong pagtatapos ng kwento ay hindi laging nakabalot sa fancy paper. Huwag kayong maging katulad ko. Isang lalaki na nagpabaya na ang pride ay nagtayo ng mga pader. Halos mawala ang pamilya ng tuluyan. Sana'y nanatili akong galit. Sana'y tuluyan ko ng pinutol si Jocelyn. Pero may isang bagay na laging sinasabi ni Nena na umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para ubusin lang natin sa pagiging mapait. Narito ang itinuro sa akin ng kwento ng lolo na ito. Hindi mabibili ng pera ang respeto. Kikita ka niyan, ang pagtatrabaho, ang maruming trabaho, may mas malaking dignidad kaysa sa anumang country club membership. At ang pamilya, ang totoong pamilya, nagpapakita kapag wala ka ng maiaalok, kundi isang pagkakataon. Kung binabasa mo ito dahil may isang tao sa buhay mo na nagtapon sa iyo, tulad ng pagtatapon sa akin, makinig ka, ang pagpapatawad hindi tungkol sa kanila. Tungkol iyon sa pagtanggi mong hayaang nakawin ng bitterness ang natitira. Magtakda ng hangganan, oo. Humiling ng pagbabago, talagang oo. Pero, iwang bahagyang nakabukas ang pinto. Magugulat ka kung sino ang dadaan kapag naabot na nila ang pinakamababa. Hindi lang ito isa pang kwentong nangyari sa iba. Ito ang totoong buhay. Magulo, masakit, maganda. Totoong buhay. Pumayag ba si Jocelyn na magtrabaho sa garahe o tuluyan na siyang lumabas sa buhay ko? Aaminin ko, hindi ako sigurado. Alam ko lang, kailangan niyang matuto. Ang desisyon ko, sinaktan ko siya. Pero minsan, kailangan mong ma-hurt para magising. Iyan ang pagmamahal ng isang ama. Nagbigay ako ng deadline. Miyerkules, 5:45 ng umaga. Kung hindi siya magpapakita, wala na. Wala na siyang babalikan. Maaaring mawala ang lahat. Pero may isang bagay na sinabi si Nena.
Hindi binibigyan ng Diyos ang tao ng pangalawang pagkakataon para ubusin lang sa galit. Hindi ako bitter. Gusto ko lang bumalik ang anak ko. Abangan, sa susunod na kabanata, malalaman natin, dumating ba siya sa garahe o tuluyan na kaming naghiwalay? Huwag kalimutang mag-subscribe.